Matapos ang piyong taong kasal, natuklasan ni Eliza ang nakakasakit na katotohanan ng pagtataksil ng asawa. At mas masakit pa, pinagnakawan pa siya ng kanyang sariling ari-arian. Magagamit ba ni Eliza ang kanyang lakas upang maghiganti at makuha ang nararapat sa kanya? Ano ang gagawin ni Eliza kapag ang buong katotohanan ay ibinunyag sa mismong kasal ng kanyang mang-uupat? Ang dalawang kandila sa gitna ng mesa ang tanging nagsasayaw sa karimlan ng kanilang silid-kainan. Maingat na inayos ni Eliza ang kulot sa dulo ng kanyang buhok. Ang sutlang tela ng kanyang pulang bestida ay marahang dumadampi sa kanyang balat. Ito ang paboritong bestida ni Richard. O mas tamang sabihing, ito ang dati nitong paboritong bestida. Ika-15 anibersaryo nila. Tumingin siya sa relos sa pader. 9:00 na ng gabi. 3 oras na siyang naghihintay. Ang steak na niluto niya ay malamig na sa ibabaw ng plato at ang mamahaling red wine na binuksan niya ay nagsisimula ng mawalan ng lasa. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Baka na traffic lang o baka may biglaang meeting sa opisina. Laging maraming dahilan. Sa mga nagdaang taon, natutunan na niyang maging kolektor ng mga dahilan. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may isang bahagi sa kanyang puso ang unti-unting nadudurog sa bawat paglipas ng minuto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang text, walang tawag. Tiningnan niya ang huling mensahe niya para dito kaninang umaga. Happy anniversary, mahal. See you tonight. I love you. Scene. Walang sagot. Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa garahe. Sa isang iglap, nabuhayan siya ng loob. Mabilis siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang bestida at sinalubong ang pinto. Ito na. Baka nakalimutan lang talaga niya, pero babawi siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Richard de Guzman. Maluwag na ang kurbata, gusot na ang mamahaling suit, at bakas sa mukha nito ang pagod at inis. Hindi man lang ito tumingin sa kanya o sa hapagkainan na maingat niyang inihanda. Richie, malambing niyang bati. Kumain ka na ba? I cooked your favorite. Busog na ako, Eliza. Putol nito sa kanya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Inihagis nito ang briefcase sa sofa at dumiretso sa may minibar para kumuha ng malamig na tubig. May kinainan na kami ng mga kliyente. Nakakainis ang traffic sa EDSA. Pakiramdam ni Eliza ay para siyang sinampal. Ang lahat ng pag-asa na inipon niya sa loob ng 3 oras ay biglang naglaho na parang bula. Tiningnan niya ang 2 steak, ang wine, ang mga kandila. Ang lahat ng yon ay para sa wala. Anniversary natin ngayon, Richie, sabi niya. Hindi na napigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ngunit walang paghanga sa mga mata nito. Walang pagmamahal. Tila ba isa lamang siyang muebles sa bahay na yon. Look, Eliza, I'm tired. Pagod na pagod ako sa trabaho. Pwede bang ipagpabukas na lang natin yan? Hindi na siya sumagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? Tumalikod na si Richard at nagsimulang maglakad paakyat sa kanilang kwarto. Naiwan si Eliza na nakatayo sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga simbolo ng isang pag-ibig na siya na lang yata ang nagdiriwang. Sinundan niya ito ng tingin. Hinubad nito ang coat at basta na lang inilagay sa ibabaw ng isang upuan. Automatikong pinulot iyon ni Eliza. 15 taon na niya itong ginagawa. Inaayos ang mga gamit na iniiwan ng nito kung saan-saan. Ngunit nang hawakan niya ang coat, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito ang pabango ni Richard. At tiyak na hindi rin ito ang pabango niya. Isang matamis, bulaklakin, at mamahaling pabango ng babae. Napakalakas ng amoy nito sa kwelyo ng Amerikana. Tila ba may isang taong yumakap ng mahigpit dito. Napatigil siya sa paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang damit. Paulit-ulit niyang inamoy ang kwelyo. Umaasang nagkakamali lang siya ng pang-amoy. Ngunit hindi.
Malinaw na malinaw. Ito ang amoy ng pagtataksil. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, dala-dala ang Amerikana na tila napakabigat na ebidensya. Naabutan niya si Richard na nakahiga na sa kama, hindi man lang nag-abalang magpalit ng damit pantulog. Nakatalikod ito sa kanya, abala sa pag-scroll sa telepono nito. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung anong mga salita ang gagamitin. Inilapag niya ang coat sa aparador at naupo sa gilid ng kama. Pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. Ang kama, na dati nilang mundo, ay tila naging isang malawak na karagatan na naghihiwalay sa kanila. Sino siya, Richie? Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong, halos hindi marinig. Ngunit narinig siya ni Richard. Huminto ito sa pag-scroll ngunit hindi ito humarap. Anong sinasabi mo? Ang pabango sa coat mo, sabi ni Eliza, mas malakas na ngayon. Kaninong pabango yon? Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Richard. Pabango ng kliyente ko. Nag-celebrate kami sa bar. Ano ka ba naman, Eliza? Pati ba naman yan gagawan mo ng issue? Tumalikod ito at ipinikit ang mga mata. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Eliza sa dilim. Ang mga salita ni Richard ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala. Ngunit ang ebidensya ng kanyang pangamoy at ang lamig sa kanyang puso ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Humiga siya sa tabi nito. Maingat na huwag madikit sa likod ng kanyang asawa. Ang pagitan nila sa kama ay tila isang bangin na hindi na kayang tawirin. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng isang babaeng hindi niya kilala na yumayakap sa kanyang asawa ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang tanong. Ang bawat paghinga niya ay isang pasakit. Hanggang sa kalaliman ng gabi, umilaw ang telepono ni Richard sa ibabaw ng bedside table. Hindi niya sinasadyang mapatingin dito. At doon, sa liwanag ng screen, nakita niya ang isang pangalan na sumira sa natitirang piraso ng kanyang puso. Bell, kasunod nito ang isang mensahe. Salamat sa gabi, Richie. I miss you already. Walang tulog. Iyan ang naging bunga ng mensaheng nakita ni Eliza. Ang bawat salita ay tila isang maliit na patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Salamat sa gabi, Richie. I miss you already. Ang pangalang Bell na may kasamang puso. Pinilit niyang bumangon kinaumagahan. Naghanda siya ng almusal na parang walang nangyari, isang ugali na nakasanayan na niya sa loob ng 15 taon. Ang magpanggap na maayos ang lahat, kahit na sa loob niya ay wasak na siya. Naupo si Richard sa hapagkainan, abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Ang amoy ng kape at sinangag ay napuno sa hangin. Ngunit para kay Eliza, ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang isipan ay ang bango ng pabango ng ibang babae. Hindi na niya kaya. Kung hindi niya ito itatanong, mababaliw siya. Richie, panimula niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi man lang nag-angat ng tingin si Richard. Naglilinis ako ng emails, Eliza. Mamaya na. Mahalaga ito? Giit niya. At sa pagkakataong ito, ay may diin na sa kanyang boses na nakakuha ng atensyon nito. Ibinaba ni Richard ang tablet, baka sa muka ang pagkainis. Ano na naman ba yan? Huminga ng malalim si Eliza. Tungkol kagabi, sa telepono mo. Biglang nagbago ang anyo ni Richard. Ang inis ay napalitan ng isang malamig na depensa. Ano ang tungkol sa telepono ko? Pinakialaman mo? Hindi. Umilaw lang at nakita ko. Nanginginig niyang paliwanag. Sino si Belle? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Richard. Napasandal ito sa upuan at ipinag-krus ang mga braso.
Si Belle? Si Isabel Castro? Isa siya sa mga bago naming kliyente. Napakakulit. Laging nagte-text kahit hating gabi. Iyon lang yun. Tapos na. Ang dali ng kanyang pagsisinungaling ay nakapangingilabot. Tila ba sanay na ito. Pero may puso ang pangalan niya. At sabi niya, namimiss ka na niya. Pilit ni Elisa. Hinahanapan ng butas ang kanyang kwento. Eliza, for God's sake. Tumaas na ang boses ni Richard. Ganyan talaga ang mga tao ngayon, lalo na sa sales. Malalambing para makakuha ng deal. Are you really this insecure? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito, pagdududahan mo ako dahil sa isang text message? Binaliktad nito ang sitwasyon. Siya na ang nagtanong. Ngunit ngayon ay siya na ang nasa posisyon ng nagkakasala. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa kanyang upuan. Baka nga tama ito, baka nagiging paranoid lang siya. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Halos pabulong niyang sabi. Then stop thinking. Sagot nito, bago muling kunin ang tablet. Magtiwala ka na lang. Dahil kung wala yon, wala tayong pag-uusapan. At sa isang iglap, tapos na ang usapan. Iniwan siyang muli ni Richard na lumulunok sa sarili niyang mga pagdududa. Pakiramdam ay isa siyang hangal. Nang makaalis si Richard, hindi na napigilan ni Elisa ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang nakaupo sa sahig ng kusina. Ang sakit, ang bigat. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan, ang kanyang asawa o ang kanyang sariling pakiramdam. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na makakaintindi sa kanya. Chris, sabi niya sa sandaling sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay basag na. Elisa, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Cristina Santos, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Habang humihikbi, ikinuwento ni Elisa ang lahat. Ang anibersaryo, ang pabango, ang malamig na pakikitungo, at ang mensahe sa telepono. Ikinuwento rin niya ang pagtanggi ni Richard kaninang umaga. Chris, feeling ko nababaliw na ako. Sabi ni Elisa. Baka tama siya. Baka praning lang ako. Baka gawa-gawa ko lang lahat sa isip ko. Hoy, tumigil ka nga. Matatag na sabi ni Chris mula sa kabilang linya. Elisa, listen to me. Your feelings are valid. Ang instinct ng isang babae, lalo na ng isang asawa, ay bihirang magkamali. Pero tama si Richard sa isang bagay. Hindi sapat ang pakiramdam lang. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bilang abogado mo at kaibigan mo, kailangan mo ng matibay na ebidensya. Hindi pwedeng feeling lang. Kung may ginagawa siyang kalokohan, kailangan mo ng pruweba na hindi niya kayang itanggi. Ang mga salita ni Chris ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang emosyon. Tumahan siya sa pag-iyak. Ang payo ng kaibigan niya ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na direksyon. Hindi na siya iiyak lang. Kikilos siya. Nang hapong iyon, habang nasa eskwela si Angela, nagpasya si Eliza na linisin ang home office ni Richard, isang lugar na bihirang-bihira niyang pinapasok. Habang nag-aayos ng mga papel sa mesa nito, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, nakita niya ang wallet ni Richard na naiwan nito. Nag-aalangan siyang buksan yon, ngunit ang mga salita ni Chris ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan mo ng pruweba. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang wallet. Sa likod ng mga credit card, may nakasiksik na mga resibo. Isa-isa niya itong kinuha. Ang una ay mula sa isang napakamahal na fine dining restaurant sa BGC. Ang petsa, noong nakaraang linggo. Ang araw na sinabi ni Richard na may overnight business trip siya sa Batangas. Ang halaga, halos katumbas na ng isang buwang sweldo ng isang manager. Pangdalawang tao. Ang pangalawa ay mas lalong nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store sa Greenbelt.
Ang petsa. 3 linggo na ang nakalipas. Ang araw na sinabi nitong may emergency meeting at hindi makakawi para sa hapunan. Ang binili? Isang diamond solitaire pendant necklace. Ang sakit ay tila isang alon na muling humampas sa kanya. Mas malakas, mas totoo. Hindi na ito isang text message lang. Ito ay mga resibo. Mga piraso ng papel na sumisigaw ng katotohanan. Ngunit kanino? Para kanino ang mga ito? Nanginginig na binuksan niya ang kanyang laptop. Ang pangalang Isabel Castro ay mabilis niyang tinipa sa search bar ng social media. Hindi siya nahirapan. Ang profile nito ay nakapublic. Isang magandang babae, mukhang mas bata sa kanya ng 10 taon na may mga matang nangaakit at ngiting puno ng kumpiyansa. Nag-scroll siya sa mga litrato nito, mga party, mga biyahe, mga mamahaling damit. At doon, napahinto siya. Isang litrato na nakapost noong nakaraang linggo. Ang petsa ay tugmang-tugma sa resibo ng restaurant. Nakatag ang lokasyon, ang mismong restaurant sa BGC. Nakangiti si Isabel sa camera at sa leeg niya. Sa leeg niya ay nakasabit ang isang kuumikinang na kwintas na may iisang diamante, ang Diamond Solitaire Pendant Necklace. Wala nang duda. Ang lahat ng piraso ay nagdugtong-dugtong. Bumubuo ng isang larawan ng kasinungalingan at pagtataksil na napakasakit tingnan. Napahawak si Eliza sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha habang nakatitig sa masayang mukha ng babae sa screen. Biglang nag-ring ang kanyang telepono, dahilan para mapatalon siya sa guluhat. Isang unknown number ang tumatawag. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Kalmado, matamis, ngunit may pahiwatig ng panunuya. Kung ako sa'yo, tigilan mo na ang pagiging martir, Mrs. De Guzman. Matagal nang tapos ang kwento ninyo. Nabitawan ni Eliza ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, at ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa boses na yon. Ang boses ni Isabel Castro. Ang boses ng babaeng suot-suot ang kwintas na dapat ay para sa kanya. Kumakain sa restaurant na pinapangarap niyang puntahan. At ngayon, tumatawag para ipamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo. Matagal nang tapos ang kwento ninyo. Ang mga salitang yon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na ito pagdududa, hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan, isang malupit at pangit na katotohanan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo lang doon, nakatitig sa kawalan. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang tunog ng busina ng school bus sa labas. Si Angela, ang kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng makita ng anak niya ng ganito. Isinuot niya ang kanyang maskara, ang maskara ng isang ina na maayos at masaya. At sinalubong ang kanyang nag-iisang anghel. Kinagabihan, hindi na naghanda ng espesyal na hapunan si Eliza. Tinapay at gatas lang ang inihain niya para kay Angela. Siya mismo ay walang ganang kumain. Hinintay niya ang pagdating ni Richard, hindi na sa silid kainan na may mga kandila, kundi sa sala. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa ilaw sa labas, at sa kanyang kandungan ay nakalatag ang mga resibo na nagsisilbing hatol sa kanilang pagsasama. 10:00 ng gabi nang pumasok si Richard. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siyang naghihintay. Eliza, bakit gising ka pa? At bakit ang dilim dito? Tanong nito habang binubuksan ang ilaw. Sa pagbukas ng ilaw, tumambad kay Richard ang anyo ng kanyang asawa. Pula ang mga mata. Seryoso ang mukha. At sa kandungan nito, ang mga piraso ng papel na agad niyang nakilala. Saan ka galing, Richie? Tanong ni Eliza.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sa opisina, saan pa ba? Tambak ang trabaho. Mabilis nitong sagot, ngunit ang mga mata ay nakapako sa mga resibo. Talaga? Dahan-dahang tumayo si Elisa at lumapit dito. Itinaas niya ang resibo mula sa restaurant. Business trip sa Batangas, pero ang totoo, nagdi-dinner ka sa BGC? Itinaas niya ang isa pa. Emergency meeting, pero ang totoo, bumibili ka ng diamanteng kwintas? Natigilan si Richard. Wala na ang bilis ng kanyang pagsisinungaling. Ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. At sa katahimikang yon, nakuha ni Elisa ang kanyang kumpirmasyon. Ang kapal ng mukha mo, sabi ni Elisa. Ang bawat salita ay puno ng sakit at galit na naipon. Ang kapal ng mukha mong pauwi-uwi dito. Humihiga sa tabi ko gabi-gabi habang niloloko mo ako. Elisa, let me explain. Explain what? Sigaw niya, at sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Na yung babaeng tumawag sa akin kanina at nagsabing, tigilan ko na ang pagiging martir ay kliyente mo lang din? Na yung kwintas na binili mo para sa kanya ay, corporate giveaway? Tumawag siya sa'yo? Iyon ang tanging nasabi ni Richard. Hindi niya itinanggi. At iyon na ang huling patak. Ang huling pag-asa ni Elisa na baka nagkakamali lang siya ay tuluyan ng gumuho. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Richard. Ang pagkataranta ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na pagwawalang bahala. Oo, pag-amin nito, ang boses ay matigas at walang emosyon. Tumawag siya. At tama siya. Matagal nang tapos ang kwento natin, Elisa. Hindi mo lang matanggap. Ano? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Elisa. Pagkatapos ng 15 taon, pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa'yo, ganito lang? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Richard. Sakripisyo? O baka naman nasanay ka lang sa buhay na ibinibigay ko sa'yo? Tumingin ka nga sa salamin, Elisa. Tumingin ka sa sarili mo. You've become boring, plain. Ang asawa na kailangan ko ay isang tao na kayang sumabay sa akin, hindi isang tao na naghihintay lang sa bahay. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagsilbihan niya, ay siya ring dumudurog sa kanya ngayon. Umalis ka, sabi ni Elisa. Nanginginig ang buong katawan. Ako? Aalis? Tumawa si Richard. Ako ang nagtatrabaho para sa bahay na to. Ako ang nagbabayad ng lahat. Kung may aalis, ikaw yon. Naglakad ito papunta sa kanyang briefcase at mula sa loob ay kumuha ng isang makapal na folder. Inihagis niya yon sa coffee table sa kanilang harapan. Ano to? Tanong ni Elisa. Divorce papers. Simpleng sagot nito. Pinirmahan ko na ang parte ko. Pirmahan mo na rin. Nanginig ang mga tuhod ni Elisa. Divorce. Ang salitang kinatatakutan niya ay binibigkas na ngayon sa kanilang pamamahay. Binuksan niya ang folder. Nakita niya ang mga legal na dokumento, ang mga pangalan nila, at ang isang settlement offer, isang halaga na nakakainsulto sa lahat ng taon na ibinigay niya. Binibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit, sabi ni Richard. Tila ba isa siyang amo na nagbibigay ng separation pay sa isang empleyado. Kunin mo na yan at umalis ka na ng tahimik. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa hagdan. Mommy, Daddy, why are you fighting? Napalingon silang dalawa at nakita si Angela. Nakatayo sa may hagdanan, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Nadurog ang puso ni Elisa. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. Walang problema, baby. Nag-uusap lang kami ni Daddy. Ngunit si Richard, sa kanyang galit at kawalan ng pasensya,
ay sumigaw, "Bumalik ka sa kwarto mo, Angela." Ang sigaw na yon ay nagpabuhos lalo sa iyak ng bata na mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid. Tumayo si Elisa, ang kanyang sakit ay napalitan ng purong galit. "How dare you?" Sigaw niya kay Richard. "Huwag na huwag mong sisigawan ang anak ko." "Anak mo? Anak natin siya," ganti ni Richard. "At kung hindi ka susunod sa gusto ko, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita." Iyon na, ang banta na kumumpleto sa kanyang bangungot. "I'm marrying Isabel, Eliza." Malamig na deklara ni Richard na para bang nag-aanunsyo lang ng panahon. "Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na sa'yo." Nakatitig lang si Eliza sa kanya, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero, isang halimaw. Tinuro ni Richard ang mga papel sa mesa. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Pirmahan mo yan ng maayos, Eliza. Kung hindi, sisiguraduhin kong kahit isang kusing wala kang makukuha sa akin." Nang umalis si Richard, ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang katahimikan ay nakabibingi, mas maingay pa kaysa sa mga sigaw nila kanina. Ang mga divorce papers sa ibabaw ng mesa ay tila isang lapida. Ang lapida ng kanilang 15 taong pagsasama. Nakatayo lang si Elisa sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang sarili. Nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng sakit. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at walang kahit anong bagay sa paligid na pwede niyang kapitan. Ngunit isang maliit na hikbi mula sa itaas ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Si Angela. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang anak. Nakita niya si Angela na nakabaluktot sa kama. Ang munting katawan ay niyayanig ng tahimik na pag-iyak. Agad niya itong nilapitan at niyakap. "Shh, baby. Mommy's here. Tahan na. Ayoko nang mag-away kayo ni Daddy." Bulong ni Angela sa pagitan ng mga hikbi. "Are you leaving us, Mommy?" Ang tanong na yon ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Eliza. "Hindi, anak. Hinding-hindi ka iiwan ni Mommy. Kahit anong mangyari." Pangako niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hinintay niyang makatulog muli si Angela bago siya maingat na tumayo. Habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang natutulog na anak, isang bagay ang naging malinaw kay Eliza. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso niya o sa mga pangarap na gumuho. Ito ay tungkol sa batang ito. Tungkol sa kinabukasan ni Angela. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kumuha siya ng isang maliit na bag at inilagay ang ilang damit para sa kanila ni Angela. Pagkatapos ay binuhat niya ng maingat ang natutulog na anak, bumaba ng hagdanan, at sa huling pagkakataon ay tiningnan ang mga divorce papers. Hindi niya iyon pinirmahan. Dumiretso siya sa tanging lugar kung saan alam niyang magiging ligtas sila. Nang bumukas ang pinto ng apartment ni Christina, ang lahat ng lakas na inipon ni Eliza ay biglang bumigay. Sa sandaling makita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang kaibigan, humagulol siya ng humagulhol. Ang bigat ng lahat ng sakit, galit at takot ay sabay-sabay na lumabas. "Tapos na, Chris. Tapos na talaga," sabi niya habang yakap-yakap siya ng kaibigan. Inakay siya ni Chris papasok. Inihiga si Angela sa guest room at ipinagtimpla siya ng mainit na tsa. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinayaan siyang ilabas ang lahat. Walang panghuhusga, tanging pakikinig at pag-unawa. Nang medyo kumalma na siya, ikinuwento niya ang buong pangyayari, ang pag-amin ni Richard, ang masasakit na salita, ang banta tungkol kay Angela, at ang mga papeles ng diborsyo. Kinuha ni Chris ang mga papeles at binasa ito ng mabuti. Habang nagbabasa, ang kanyang malambing na mukha ay unti-unting naging seryoso. "Ang kapal ng mukha niya," mahinang sabi ni Chris. "This is an insult, Eliza. Ang offer niya
ay ni hindi katumbas ng 1 taon na kinikita ng kumpanya. Wala akong pakialam sa pera, Chris. Ang gusto ko lang ay… Hindi, putol ni Chris sa kanya. Ang boses ay matatag. Dapat may pakialam ka. Dahil hindi lang to pera. Ito ay hustisya. Hustisya para sa 15 taon ng buhay mo. Tiningnan ni Chris si Elisa ng diretso sa mata. Under the law, conjugal property ninyo. Ang lahat ng naipundar nyo simula nang ikasal kayo. You're entitled to half of everything, Eliza. Half. Pero sasabihin niyang siya lang ang nagtrabaho. And that's where he's wrong. Sabi ni Chris, may kumpiyansa sa kanyang boses. Hindi lang tutungkol sa kung sino ang pumapasok sa opisina. Paano niya naitayo ang kumpanyang yon kung wala ka sa tabi niya? Sino ang nag-alaga sa anak niyo? Sino ang nag-asikaso ng bahay para wala siyang ibang iisipin kundi trabaho? You were his partner. But more than that, huminto si Chris at hinawakan ng kamay ni Elisa. Naalala mo ba kung saan nanggaling ang pinakaunang puhunan nyo? Yung pambili ng mga unang equipment at pang-upa sa unang opisina? Tumango si Elisa. Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo. Sa perang pamana, sa akin ni Papa. Exactly, sabi ni Chris, may diin sa bawat salita. Hindi lang ito pawis mo, Elisa. Dugot pera ng pamilya mo ang puhunan dyan. May karapatan ka hindi lang bilang asawa, kundi bilang isa sa mga orihinal na nagtiwala at namuhunan sa kumpanyang yan. At hindi natin hahayaan na nakawin niya yon sa'yo at sa anak mo. Ang mga salita ni Chris ay parang isang liwanag sa madilim na silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, ang takot sa puso ni Elisa ay unti-unting napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Determinasyon, ang alaala ng kanyang ama, ang pagmamahal sa kanyang anak, at ang katotohanang sinabi ng kanyang kaibigan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang Elisa na martir. Hindi na siya ang Elisa na iiyak na lang sa isang tabi. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Angela sa eskwela, umupo si Eliza sa sala ni Chris. Kalmado na siya. Malamig na ang kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Richard. Agad itong sumagot. Ang boses ay iritado. Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba? Nasaan ka? Nasa ligtas akong lugar kasama si Angela. Sagot ni Elisa. Ang kanyang boses ay pantay at walang panginginig. Tumawag ako para sabihin sa'yo ang desisyon ko. Good. Ipapirma mo na yan sa notaryo at… Hindi ako pipirma, putol ni Eliza. Natahimik si Richard sa kabilang linya. Hindi ko pipirmahan ang mga papel na yan. Pag-uulit ni Eliza, mas matatag ngayon. Lalaban ako, Richard. Lalaban ako para sa karapatan ko at para sa kinabukasan ng anak ko. Magkita tayo sa korte. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng isang mapanganib at mapanuyang tawa mula kay Richard. Sige, subukan mo. Tignan natin kung sino ang luluhod sa huli. Pagkatapos ay ibinabana nito ang tawag, hinawakan ni Eliza ang kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil sa pagsisimula ng laban. Kailangan nating bumili ng gatas para kay Angela, sabi niya kay Chris. Naglakad sila papunta sa isang convenience store malapit sa apartment. Kumuha si Elisa ng gatas, tinapay at ilang prutas. Pagdating sa counter, inilabas niya ang kanyang credit card, ang supplementary card na konektado sa account ni Richard. Ipinasok ng kahera ang card sa machine, pagkatapos ay muli. At muli, tumingin ang kahera kay Eliza ng may pag-aalangan. Ma'am, declined po. Sinubukan ni Eliza ang isa pang card na konektado rin sa parehong account. Declined din po, ma'am. Napatitig si Elisa sa maliit na screen na paulit-ulit na ipinapakita ang salitang declined. Nagsimula na. Ganoon kabilis.
Ganoon kawalang awa. Ang kanyang unang hakbang para lumaban ay sinalubong agad ng isang pader. Declined! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elisa. Mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga sasakyan sa labas ng convenience store. Pakiramdam niya ay lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa kanya. Nang huhusga. Ang init ng hiya ay gumapang mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang mukha. Ganoon kabilis, ganoon kadali para kay Richard na putulin ang lahat. Ako na, mahinang sabi ni Chris at inilabas nito ang sariling wallet para bayaran ang mga pinamili nila. Hindi nakapagsalita si Eliza habang naglalakad sila pabalik sa apartment. Hawak-hawak niya ang supot ng gatas at tinapay na binayaran ng kanyang kaibigan at pakiramdam niya ay isa siyang pulubi. Plinano niya to, sabi ni Chris. Ang boses ay puno ng galit. He's trying to corner you, Elisa, para isipin mong wala kang pagpipilian kundi ang sumuko at pirmahan ang gusto niya. Don't fall for it. Tumangulang si Elisa, ngunit sa loob-loob niya, ang determinasyon niya ay nagsisimulang mabuwak ng takot. Paano sila mabubuhay ni Angela kung wala siyang kahit isang kusing? Kinabukasan, sinubukan ni Eliza na maging normal para sa kanyang anak. Naghanda siya ng almusal, tinulungan si Angela sa homework, at hinatid ito sa school bus. Nang mag-isa na lang siyang muli sa apartment ni Chris, naupo siya sa sofa na may dalang isang tasa ng kape, umaasang ang init niyon ay makakatulong na pawiin ang lamig sa kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang social media account, isang bagay na nakasanayan na niyang gawin tuwing umaga. At doon, sinalubong siya ng isang balita na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang newsfeed ay puno ng mga litrato mula sa De Guzman Corp. Annual Investors Gala na naganap kagabi. At sa gitna ng lahat ng iyon ay isang litrato na ibinahagi ng opisyal na page ng kumpanya. Si Richard, nakangiti ng malapad. Ang isang kamay ay nakaakbay sa baywang ng isang babaeng nakasuot ng isang makinang na itim na gown. Si Isabel Castro. Ang caption, Our CEO, Richard De Guzman, with his new inspiration, the brilliant Miss Isabel Castro, a new era for De Guzman Corp, begins. Napahawak si Elisa sa kanyang bibdib. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan na niya. Hindi ito patago. Hindi ito palihim. Ipinangangalandakan nila sa buong mundo. Ang kumpanyang binuo nila mula sa pangarap at sa pera ng kanyang ama ay ginagamit na ngayon ni Richard bilang entablado para ipagmalaki ang kanyang kabit. At nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Ang una ay ang kanyang tita Elena. Eliza, iha, nakita mo na ba? Anong nangyayari? Kawawa ka naman, iha. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Ang boses nito ay puno ng awa. Isang awa na mas masakit pa kaysa sa isang insulto. Sunod-sunod na ang mga mensahe mula sa mga dating kaibigan, sa mga malayong kamag-anak. Lahat ay nagtatanong. Lahat ay nagpapahayag ng kanilang pekeng pakikiramay. Bawat mensahe ay isang paalala ng kanyang kahihiyan. Pinatay niya ang kanyang telepono, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang magtago, gusto niyang maglaho, ngunit hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Nang buksan niyang muli ang kanyang social media, may isang notification na nagpatigil sa kanyang mundo. Isabel Castro tagged you in a photo. Nanginginig na pinindot niya iyon. Ang litrato ay isang close-up. Kamay ni Isabel na may perpektong pulang mga kuko na nakapatong sa ibabaw ng kamay ni Richard. At sa palasingsingan ni Isabel ay isang dambuhalang diamanteng singsing na sumisigaw ng kayamanan at pangaagaw. Ang caption, The future is bright. At doon, sa gitna ng litratong yon, ang kanyang pangalan at Elisa Reyes ay nakatag. Isang sinasadyang pag-atake, isang malinaw na mensahe, natalo ka na.
Ako na ang panalo. At sisiguraduhin kong alam mo yan. Isang sigaw ng galit at sakit ang kumawala kay Elisa. Ibinato niya ang isang unan sa pader. Ang hiya na nararamdaman niya ay unti-unting nahahaluan ng isang nag-aalab na galit. Sino ang babaeng ito para gawin ito sa kanya? Sino si Richard para hayaan itong mangyari? Nang hapon na yon, kailangan niyang sunduin si Angela sa tutorial center nito. Habang naglalakad siya sa lobby, naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Narinig niya ang mga bulungan mula sa isang grupo ng mga ina na naghihintay rin. Siya yan, di ba? Yung asawa ni Mr. De Guzman. Oo, grabe. Nakita ko sa social media. Ang ganda nung pinalit sa kanya mukhang model. Kawawa naman. Iniwan na. Pinahiya pa sa buong mundo. Nagkunwari si Elisa na walang naririnig. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa sahig habang naglalakad. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Bawat bulong ay isang karayom. Nang makita niya si Angela na tumatakbo papalapit sa kanya, ngumiti siya ng pilit. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit na para bang sa pagyakap na yon ay mapoprotektahan niya ito mula sa maruming mundo ng mga matatanda. Pag-uwi nila sa apartment, sinalubong sila ni Chris na may seryosong muka. Nakakalat sa mesa nito ang mga dokumento at mga folder. Eliza, kailangan nating mag-usap, sabi ni Chris. Ang boses ay may kakaibang bigat. Chris, pagod na ako. Ayoko ng... Mahalaga to, putol ni Chris. Itinuro nito ang isang spreadsheet sa kanyang laptop screen. I got some of the initial company financials through a source. Mga public records pa lang pero... Huminga ng malalim si Chris at tumingin kay Eliza. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Eliza, I'm looking at the initial company financials. May mga hindi tama. May malalaking halaga na nawawala. May malalaking halaga na nawawala. Ang mga salitang yun ni Chris ay tila mas matimbang pa kaysa sa lahat ng chismis at kahihiyang natanggap ni Elisa buong araw. Ang personal na sakit ay biglang nagkaroon ng panibagong dimensyon. Hindi na lang ito tungkol sa puso niyang sinugatan. Tungkol na ito sa kumpanyang itinuring niyang anak din nila. Isang bagay na pinaghirapan nilang buuin. Anong ibig mong sabihin na nawawala? Tanong ni Eliza. Lumapit siya sa laptop at tiningnan ang mga numero at graph na nakalatag sa screen. Hindi niya maintindihan ang karamihan sa mga yon, ngunit ang pulang linya na bumabagsak sa isang chart ay sapat na para sabihing may mali. Hindi literal na nawawala. Paglilinaw ni Chris habang itinuturo ang ilang mga hilera sa spreadsheet. It's being moved. Look, over the past 6 months, may mga malalaking investment expenses ang De Guzman Corp na nakalista dito. Milyon-milyon, Elisa. Pero ang problema, ang mga kumpanyang pinag-iinvestan ay kaduda-duda. Paano naging kaduda-duda? I did a quick background check. Ang 3 sa mga kumpanyang ito ay bagong-bago. Itinatag lang sa loob ng huling 6 na buwan. Walang track record, walang malinaw na produkto o serbisyo. Parang mga multo. Paliwanag ni Chris, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatutok sa screen. This is not how a smart CEO invests money. This is how someone hides it. Pinatulog muna ni Elisa si Angela bago sila muling naupo ni Chris sa sala. Ang sala ay naging kanilang war room. Naglabas si Chris ng isang malaking whiteboard at nagsimula silang pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho sa law firm, umuuwi si Chris na may dalang mga bagong dokumento. Si Eliza na naman, sa buong araw, ay nagre-research sa internet. Sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng mga usapan nila ni Richard tungkol sa negosyo noon. May naaalala ka ba? Kahit anong maliit na bagay? Tanong ni Chris isang gabi. Habang nakatitig sila sa mga pangalan ng mga misteryosong kumpanya na nakasulat sa whiteboard,
Starlight Holdings, Prime Apex Ventures, Belleza Properties Inc. Napapikit si Eliza, pilit na hinuhukay ang kanyang memorya. Ang mga nakaraang buwan ay malabo na. Natabunan ng sakit ng pagwawalang bahala ni Richard. Ngunit may mga fragment, mga piraso ng usapan na kanyang naririnig habang naghahanda siya ng kape o nag-aabot ng tuwalya. Lagi niyang binabanggit na nag-e-expand daw siya. Simula ni Eliza sabi niya, diversification. May mga sinasabi siya tungkol sa tech startups at real estate. Real estate! Inulit ni Chris at binilugan ang Belleza Properties Inc. sa board. Interesting. Para mas mapalalim ang kanilang investigasyon, nag-hire si Chris ng isang kaibigan niyang forensic accountant, isang lalaking nagngangalang Mr. Salcedo na eksperto sa paghahanap ng mga financial anomalies. Sa una nilang meeting, tiningnan ni Mr. Salcedo ang mga dokumentong nakuha nila. Sa una, mukhang legal ang lahat. Ang mga wire transfer ay may kaukulang papeles. Ang mga investment agreements ay mukhang profesional. Malinis si Mr. De Guzman, sabi ni Mr. Salcedo habang inaayos ang kanyang salamin. Kung sino man ang gumawa nito, alam niya ang ginagawa niya, pero lahat ng tao nag-iiwan ng bakas. Sa loob ng isang linggo, masusing pinag-aralan ni Mr. Salcedo ang bawat transaksyon. Si Eliza at Chris naman ay patuloy sa kanilang sariling paghuhukay. Isang gabi, habang tinitingnan ni Eliza ang mga lumang litrato sa kanyang laptop, hoping to find any clue, bigla siyang napatigil. Isang litrato mula sa isang company event noong nakaraang taon. Nakatayo si Richard sa tabi ng isang grupo ng mga lalaki. At sa likod nila, sa isang banner, ay nakasulat ang mga pangalan ng mga major sponsors. Isa sa mga pangalan, Prime Apex Ventures. Chris, tawag niya. Tingnan mo to. Lumapit si Chris at tiningnan ang litrato. So matagal na pala niyang konektado ang Prime Apex. Hindi ito biglaan. Habang pinapalaki nila ang litrato, may napansin si Eliza. Teka, yung pangalan sa ilalim ng Prime Apex, IC Solutions. Ano yon? IC. Bulong ni Chris. Sinubukan nilang isearch siyang IC Solutions pero wala silang makita. Initials kaya? At doon, parang isang kidlat na tumama sa isipan ni Eliza. IC de Isabel Castro. Nagkatinginan sila ni Chris. Ang mga balahibo sa braso ni Eliza ay biglang nagsitayuan. Hindi kaya. Kinabukasan, tumawag si Mr. Salcedo. May bago siyang impormasyon. Mrs. De Guzman, Miss Santos, may nakita akong pattern, sabi nito sa telepono. Lahat ng malalaking pagbabayad sa Belleza Properties Inc. ay napupunta sa iisang layunin. Acquisition of a single, high-value asset. Isang ari-arian. Anong ari-arian? Tanong ni Chris. Hindi ko pa masabi kung ano mismo, pero ang mga bayad ay dumadaan sa isang real estate brokerage firm na ang pangalan ay... Narinig nila ang kaluskos ng papel sa kabilang linya, na ang pangalan ay IC Realty. Muling nagkatinginan sina Eliza at Chris. IC Isabel Castro. Mr. Salcedo, sabi ni Eliza. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Maari mo bang alamin kung anong property ang binili sa ilalim ng Belleza Properties o ng IC Realty? It will be difficult but I'll try my best, sagot ng accountant. Hindi na nila kinailangan maghintay ng matagal. Kinagabihan, habang nag-i-scroll si Eliza sa social media profile ni Isabel Castro, naghahanap ng kahit anong maliit na detalye, isang post ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ni Isabel na nakatayo sa isang malawak na balkonahe. Sa likod niya ay ang nagniningning na skyline ng Rockwell Center sa Makati. Ang caption, Home Sweet New Home, a new chapter begins. Penthouse Living Have Blessed. Ang litrato ay naipost 3 buwan na ang nakalipas.
Sa parehong linggo na ginawa ang pinakamalaking wire transfer mula sa De Guzman Corp. Papunta sa Beleza Properties Inc. Kasabay noon, tumunog ang telepono ni Chris. Si Mr. Salcedo. Inilagay ito ni Chris sa loudspeaker. Ang boses ni Mr. Salcedo ay kalmadong ngunit may bigat. Mrs. De Guzman, ang penthouse unit sa Rockwell na binili ng isa sa mga shell companies, nakapangalan kay Miss Isabel Castro. Nakapangalan kay Miss Isabel Castro. Ang mga salita ni Mr. Deza ni Mr. Salcedo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong apartment. Binitawan ni Elisa ang kanyang telepono. Hindi ito bumagsak. Nanatili lang ito sa kanyang kamay na ngayon ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga kukoin niya ay bumaon sa kanyang palad. Hindi na ito simpleng pambababae. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang krimen, isang planadong pagnanakaw. Ang penthouse sa Rockwell, ang mga mamahaling biyahe, ang diamanteng kwintas at singsing. Ang lahat ng yon ay hindi lang regalo mula sa isang mapagbigay na mangingibig. Ang lahat ng yon ay binili gamit ang pera ng kumpanya, ang pera nila, ang pera ng kanilang pamilya, ang pera ni Angela. Napaupo si Elisa sa sofa, ngunit hindi dahil sa panghihina. Pakiramdam niya ay may isang bulkan na sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng luhang iniyak niya sa mga nagdaang linggo ay biglang natuyo, napalitan ng isang nakakapasong init. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang emotion na mas malakas, mas mapanganib, purong galit. Ang hayop, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Chris na nakatitig din sa kawalan, hindi makapaniwala sa kabuuang lawak ng panloloko ni Richard. He used the company as his personal piggy bank to fund his affair. Ngunit may isang detalye pa. Isang detalye na alam ni Elisa sa kaibuturan ng kanyang puso na siyang pinakamasakit sa lahat. Chris, sabi ni Elisa, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. I-trace ninyo ni Mr. Salcedo ang pinakaunang investment, yung pinakaunang milyon na inilabas niya papunta sa isa sa mga shell companies na yan. Kailangan kong malaman kung kailan at saan nanggaling ang eksaktang pondo na ginamit niya. Hindi nagtanong si Chris kung bakit. Nakita niya sa mga mata ng kaibigan ang isang bagong apoy. Isang apoy na nagsasabing kailangan nitong malaman ang bawat detalye. Gaano man ito kasakit. Kinabukasan, habang hinihintay niya ang tawag ni Chris, binuksan ni Elisa ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kama sa guest room. Sa loob noon ay ang mga nag-iisang bagay na dinala niya mula sa bahay ng kanyang mga magulang matapos silang pumanaw. Mga lumang album, mga sulat, at isang maliit na passbook ng bangko. Binuksan niya ang passbook, ang huling transaksyon na nakalista. Isang malaking withdrawal, ang buong halaga ng kanyang mana. Ang petsa, 15 taon na ang nakalipas, 1 linggo matapos silang ikasal ni Richard. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon. Ang mga mata ni Richard na puno ng pangarap at pangako. Ang boses nitong puno ng kasabikan habang ipinipresenta sa kanya ang isang business plan na nakasulat sa tissue paper. Ito na yon, mahal, sabi nito sa kanya noon. Yung mana mo, gamitin natin. Palalaguin natin to para sa atin, para sa magiging pamilya natin. Pangako, hinding-hindi mo pagsisisihan. Naniwala siya. Ibinigay niya ang lahat. Ang perang pinag-ipunan ng kanyang ama sa buong buhay nito, ang nag-iisang pamana sa kanya ay ibinigay niya ng walang pag-aalinlangan dahil nagtiwala siya, nagmahal siya. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Si Chris. Elisa, sabi ni Chris, ang boses nito ay mabigat. Nakuha na namin the first major investment transfer to Starlight Holdings, the very first shell company. It happened 6 months ago. Trinasya ni Salcedo ang source account. Ang pondong ginamit ay mula sa isang special projects fund ng De Guzman Corp.
Anong Special Projects Fund? Tanong ni Elisa. Ayon sa records, yan yung account kung saan napupunta ang mga non-operational income ng kumpanya. Kasama na doon ang interest income mula sa mga pinakaunang capital investments ng kumpanya. 15 years ago, nabitawan ni Elisa ang passbook. Bumagsak ito sa sahig. Bukas sa pahina ng huling withdrawal, ang pera ng kanyang ama, ang pamanang ginto na ipinagkatiwala niya kay Richard, ang mismong pundasyon ng kanilang mga pangarap. Iyon mismo ang ginamit ni Richard para simulan ang kanyang pagnanakaw. Ginamit nito ang bunga ng sakripisyo ng kanyang ama para ponduhan ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Eliza. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawa na puno ng sakit, puno ng kabalintunaan, puno ng galit na umabot na sa sukdulan. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Eliza na umiiyak, na nagmamakaawa, na nagdududa sa sarili. Ang mga mata niya ay hindi na mapupungay sa lungkot, kundi nag-aalab sa apoy ng isang desisyon. Ang pagtataksil sa kanyang puso ay isa. Ngunit ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ama, iyon ay isang kasalanang hindi niya kailanman mapapatawad. Chris, sabi niya nang muling kunin ang telepono, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Kailangan kong malaman ang lahat. Every single detail, every single transaction, ipunin niyo ang lahat ng ebidensya. Anong plano mo, Elisa? Tanong ni Chris. Marahil ay nararamdaman ang pagbabago sa kaibigan. Tumingin muli si Elisa sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na ako ang Eliza na kilala mo, Richard. Bulong niya sa sarili. Sisingilin kita sa lahat. Nang gabing iyon, dumating ang isang express mail courier sa apartment ni Chris. May padala para kay Eliza. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang address lang nila. Nanginginig na binuksan ito ni Elisa. Iniisip kung ano na namang pananakot ito mula kay Richard. Ngunit sa loob ay hindi isang legal na dokumento. Sa loob ay isang makapal at mamahaling imbitasyon, gawa sa puting papel na may gintong mga letra. Sa gitna, nakaukit ang mga pangalan. Richard de Guzman and Isabel Castro request the honor of your presence as they join their lives in marriage. Ang petsa, eksaktong 1 buwan mula ngayon. Hawak ni Eliza ang imbitasyon. Ang bigat ng makapal na papel ay tila kabigat ng isang bato na pumipiga sa kanyang dibdib. Ang gintong mga letra ay kumikinang sa ilaw. Bawat kurba at linya ay isang insulto, isang pagkutya sa 15 taon na ibinigay niya. Ito ay hindi lang isang imbitasyon sa kasal. Ito ay isang imbitasyon sa kanyang sariling libing. Ang paglilibing sa alaala ni Gengad Elisa Reyes de Guzman. Ang pangaasar ay hindi pa tapos. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Richard. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang niya ang screen. Anong sasabihin nito? Ang galit na naramdaman niya kahapon ay tila pansamantalang natabunan ng isang nakabibinging pagkabigla. Pinindot niya ang answer button. Natanggap mo na ba? Ang boses ni Richard sa kabilang linya ay kalmado. May halong panunuya. Walang bakas ng guilt. Walang bakas ng pagsisisi. Hindi sumagot si Elisa. I'm giving you one last chance, Eliza. Pagpapatuloy nito. Isang huling pagkakataon para tapusin to ng maayos. The original offer I gave you, dodoblehin ko. Just sign the papers, walk away quietly, and wag ka nang mag-eskandalo. Ang alok ay parang isang limos na inihahagis sa isang pulubi. Ang bawat salita ay isang patunay na para sa kanya. Si Elisa ay isang abala na lang na kailangang bayaran para mawala. At kung hindi, sa wakas ay nasabi ni Elisa, ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Isang buntong hininga ang narinig niya. Kung hindi, well, ayokong umabot sa ganito, pero ipapaalala ko lang sa'yo.
I have the best lawyers in the country. May pera ako. May kapangyarihan ako. Kung ipipilit mo yang laban mo, sisiguraduhin kong sa korte, ikaw ang lalabas na masama. You're an unstable, vindictive woman. Isang unfit mother. Ang mga salitang unfit mother ay tumama kay Elisa na parang isang kidlat. Ito na. Ang kinatatakutan niya. Ang huling barahan na gagamitin nito laban sa kanya. Ang kanyang nag-iisang kahinaan. Si Angela. "Huwag mong idamay ang anak ko dito," sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. "Ikaw ang nangdadamay sa kanya." Tumaas na ang boses ni Richard. "Ikaw ang naglalagay sa kanya sa gitna ng gulo na to. Pwede namang maging madali ang lahat. Pumirma ka at bibigyan kita ng visitation rights. Huwag kang pumirma at baka sa pictures mo na lang siya makita." Ang banta ay malinaw at alam ni Eliza na hindi ito nagbibiro. Sa yaman at impluwensya ni Richard, kaya niyang manipulahin ang sistema. Kaya niyang sirain ang pangalan niya. Kaya niyang kunin ang lahat. "Think about it, Eliza," sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at mapanganib. "Isipin mo kung ano ang mas mahalaga. Ang pride mo o ang anak mo. You have 24 hours to decide." At ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Elisa ang telepono. Napaluhod siya sa sahig. Ang lahat ng lakas na inipon niya, ang lahat ng determinasyon, ay biglang naglaho. Nawala na ang galit. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan ng pag-asa. Para siyang isang daga na natrap sa isang sulok. Kung lalaban siya, mawawala ang kanyang anak. Kung susuko siya, mawawala ang kanyang dignidad, ang kanyang kinabukasan, at ang hustisya para sa alaala ng kanyang ama. Wala siyang panalo. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang bawat pader na sinubukan niyang itayo sa mga nagdaang linggo ay sabay-sabay na bumagsak. Tama si Richard. Sino ba naman siya para labanan ng isang taong tulad nito? Isa lang siyang simpleng may bahay na walang sariling pera, walang trabaho, walang kapangyarihan. Ang lahat ay nawala. All is lost. Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Nakaupo lang siya sa dilim sa sala, nakatitig sa imbitasyon at sa mga divorce papers na dinala niya mula sa kanilang bahay. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang banta ni Richard. Baka sa pictures mo na lang siya makita. Napatingin siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Angela. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Hindi niya kayang mawala ito. Hinding-hindi. Nanginginig na kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Richard. Itinaas niya ang telepono sa kanyang tainga. Handa nang sumuko. Handa nang sabihing, "Sige, panalo ka na. Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang kunin ang anak ko." Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Chris, pagod mula sa maghapong trabaho. Ngunit nang makita niya si Elisa na nakaluhod sa sahig, ang telepono sa kamay, at ang itsura ng isang taong tuluyan ng sumuko, agad niyang naintindihan. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Chris. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. "Susuko na ako, Chris," sabi ni Eliza. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko kaya. Kukunin niya si Angela. Hindi ko kayang mawala ang anak ko." Mabilis na lumapit si Chris. Lumuhod ito sa harap niya at kinuha ang telepono mula sa kanyang kamay. "Eliza, tumingin ka sa akin," sabi ni Chris. Hinawakan ang magkabilang balikat ng kaibigan. "Huminga ka." Sinunod siya ni Eliza. Huminga ng malalim ngunit nanginginig. "Ganyan mismo ang gusto niyang maramdaman mo," sabi ni Chris. Ang kanyang mga mata ay matalim. "He's a bully. He's a coward. At ginagamit niya ang pinakamalaki mong takot laban sa'yo. Pero yan lang ang meron siya, Elisa. Banta, pananakot. Dahil alam niya, sa isang patas na laban sa korte, matatalo siya. Alam niyang nasa'yo ang lahat ng ebidensya. Pero kaya niyang ano?
Bumili ng mga sinungaling na testigo? Subukan niya. Sirain ang pangalan mo. We will fight back. Ang batas ay hindi laging para sa mayayaman, Elisa. Minsan, para rin ito sa tama. Hinawakan ni Chris ang imbitasyon sa sahig. Tiningnan niya ito ng may pagkasuklam. Huwag, Elisa. Hindi ito ang katapusan. Sabi ni Chris, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Ito ang hudyat. Ibinigay niya ang imbitasyon pabalik kay Eliza. Gagamitin natin ang kasal na yan laban sa kanila. Gagamitin natin ang kasal na yan laban sa kanila. Ang mga salitang yun ni Chris ay parang isang posporo na muling nagpaalab sa namamatay na baga sa puso ni Eliza. Ang kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingala siya mula sa sahig at ang luhang mga mata ay tiningnan ng kaibigan. Hindi na ito mga mata ng isang biktima, kundi ng isang mandirigma. Paano? Iyon lang ang kanyang naitanong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Chris by giving them the surprise of their lives. Ang sumunod na 3 linggo ay ang pinakaabalang panahon sa buhay ni Eliza. Ang apartment ni Chris ay naging isang headquarters. Ang whiteboard ay napuno ng mga timeline, mga pangalan at mga koneksyon. Ang mesa sa sala ay natambakan ng mga folder ng mga bank statement, mga kopya ng mga titulo ng lupa, mga printout ng mga email at mga screenshot ng mga conversation. Sa tulong ni Mr. Salcedo, masusi nilang pinagtagpi-tagpi ang bawat piraso ng ebidensya. Bawat transaksyon, bawat investment, bawat text message. Binuo nila ang isang kwento, hindi lang kwento ng pangangaliwa, kundi isang detalyadong salaysay ng corporate fraud at financial manipulation. Ang bawat dokumento ay maingat na inayos, nilabel, at inilagay sa isang makapal na binder na tinawag nilang ang regalo. Habang si Chris at Mr. Salcedo ang bahala sa mga technical na aspeto, si Eliza naman ang naging puso ng operasyon. Siya ang nagbigay ng konteksto sa bawat numero. Itong petsang to, sasabihin niya, habang itinuturo ang isang malaking wire transfer. Ito yung araw na sinabi niyang may lagnat si Angela at kailangan kong bantayan buong araw. Kaya pala ayaw niyang magpatawag ng doktor. Dahil abala siya sa paglilipat ng milyon-milyon sa account ni Isabel. Bawat alaala na dating nagdudulot ng sakit ay ngayon ay nagiging isang piraso ng ebidensya. Isang bala para sa kanilang laban. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papel, tinanong siya ni Chris, "Sigurado ka na ba talaga dito, Eliza? This will be very public, it will be messy, at sa sandaling gawin mo to, wala nang balikan." Tumingin si Eliza sa labas ng bintana. Noong una, ang gusto ko lang ay manahimik. Ang gusto ko lang ay ang anak ko. Pero napagtanto ko, Chris, kung hahayaan kong tapak-tapakan nila ako ng ganito, anong klaseng ina ang ipapakita ko kay Angela? Isang ina na duwag? Isang ina na sumusuko? Hindi. Gusto kong makita niya na kapag nasa tama ka, lumalaban ka. Kahit gaano pa kalaki ang kalaban mo. Hindi na lang ito para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Ito ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pero sa gitna ng lahat ng paghahanda, sinigurado ni Eliza na hindi niya napapabayaan si Angela. Sa bawat pagkakataon, ibinubuhos niya ang kanyang atensyon sa bata. Magkasama silang nagbe-bake ng cookies, ang amoy ng tsokolate ay pansamantalang nagtataboy sa lansa ng pagtataksil. Nagbabasa sila ng mga libro bago matulog. Ang mga kwento ng mga prinsesa at bayani ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, tinanong siya ni Angela, "Mommy, babalik pa ba si Daddy?" Hinaplos ni Eliza ang buhok ng kanyang anak. "Minsan, baby, may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na tayo pwedeng maging masaya. Tayong dalawa, kaya nating maging masaya, di ba?" "Opo," sagot ni Angela at niyakap ang kanyang ina
ng mahigpit. Sa yakap na yon, humugot si Elisa ng lakas na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Isang linggo bago ang kasal, sinabi ni Eliza kay Chris na kailangan niyang lumabas sandali. Nagpunta siya sa isang mall, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Hindi siya nagpunta sa mga grocery o sa mga bookstore. Dumiretso siya sa isang butik na nagbebenta ng mga eleganteng damit. "Ano pong hanap natin, ma'am?" tanong ng sales lady. "I need a dress," sabi ni Elisa. "Isang damit na isusuot at ko sa isang napakahalagang okasyon." Sinukatan siya ng sales lady ng iba't ibang gown, mga mapupulang bestida, mga makinang na damit. Ngunit isang damit ang kumuha ng atensyon ni Eliza. Simple lang ito. Isang sheath dress na kulay royal blue. Hindi ito magarbo. Hindi rin ito sexy. Pero meron itong aura ng kapangyarihan at dignidad. Nang isukat niya ito, saktong-sakto. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na mukhang pagod o talunan. May talas sa kanyang mga mata, may tindig sa kanyang mga balikat. Ito ang kanyang magiging baluti, ang kanyang uniforme para sa digmaan. Gabi, bago ang kasal. Tahimik ang apartment. Natutulog na si Angela. Si Mr. Salcedo ay nag-email ng huling kopya ng kanilang presentasyon. Ang lahat ay nakahanda na. Lumapit si Chris kay Eliza. May hawak na isang maliit, itim na USB flash drive. "Nandito ang lahat," sabi niya. Ang mga bank record, ang mga titulo, ang mga resibo, ang mga screenshots. Isang buong kwento ng kasinungalingan niya. Nakaayos sa isang video presentation, just like you wanted. Kinuha yon ni Elisa. Ang maliit na bagay na yon ay tila napakabigat sa kanyang palad. Ito na ang sandata niya. Tiningnan siya ni Chris. "Ready ka na ba?" Huminga ng malalim si Elisa. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na sumisimbolo sa lahat ng pinaghirapan nila at sa lahat ng ninakaw sa kanya. Tumingin siya sa pinto ng silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chris. Isang matatag na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang huling halakhak ay hindi pa para sa kanya, pero malapit na. Oras na para maningil. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang mga dambuhalang chandelier ay nagpapaulan ng ginintuang liwanag sa mga panauhing nakasuot ng kanilang mga pinakamamahaling gown at suit. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango, at ang mahinang tunog ng isang string quartet ay nagdaragdag sa karangyaan ng okasyon. Sa gitna ng lahat, sa isang entabladong pinalamutian ng libu-libong puting rosas, nakatayo si Richard de Guzman at Isabel Castro. Si Richard ay mukhang isang hari sa kanyang Tom Ford suit. Si Isabel naman ay isang reyna sa kanyang Vera Wang gown. Ang diamanteng singsing sa kanyang daliri ay kumikinang sa bawat galaw. Ang kanilang mga ngiti ay perpekto, mga ngiting ipinipinta para sa mga kamera at para sa lipunan. "Do you, Richard, take Isabel to be your lawfully wedded wife?" Ang boses ng pari ay umaling-ongaw sa buong ballroom. "I do," sagot ni Richard. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamalaki habang tinititigan si Isabel na para bang ito ang nag-iisang babae sa mundo. "And do you, Isabel, take Richard?" "I do," halos kantang sagot ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "By the power vested in me," deklara ng pari, "I now pronounce you husband and wife. You may now." Bago pa man matapos ng pari ang kanyang sasabihin, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Ang lahat ng ulo ay napalingon. Ang string quartet ay biglang natigil. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sa may pintuan, nakatayo si Eliza Reyes.
Suot niya ang kanyang royal blue na bestida. Simple, elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang muka ay kalmado. Walang bakas ng luha o galit. Tanging isang hindi matinag na determinasyon. Naglakad siya sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ang tanging maririnig sa biglang tumahimik na ballroom. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado, sa dalawang taong sumira ng kanyang buhay. Ang perpektong ngiti sa mukha ni Richard ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. Ang nagniningning na mga mata ni Isabel ay nanlaki sa gulat at inis. "What are you doing here?" Halos pabulong na sabi ni Richard nang makalapit si Eliza sa paanan ng entablado. Ngumiti si Eliza, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Don't worry, Richard. Hindi ako naparito para tumutol. Ang kasal ninyo ay wala namang bisa sa mata ng batas dahil kasal pa rin tayo." May ilang mahinang tawanan na narinig mula sa mga bisita. "Naparito ako." Pagpapatuloy ni Eliza, ang kanyang boses ay malinaw at malakas para marinig ng lahat, para magbigay ng regalo. Itinaas niya ang maliit na itim na USB drive. Ibinigay niya ito sa event technician na nakatayo malapit sa malaking LED screen sa likod ng entablado na ngayon ay nagpapakita ng magandang litrato ng bagong kasal. "Play it," utos niya. Nag-aalangan man ay sinunod ng technician. Biglang nag-itim ang screen. Ang mga bisita, na ngayon ay nakatayo na, ay napuno ng kuryosidad. Ang unang lumabas sa screen ay isang lumang litrato. Si Eliza at si Richard, 20 taon na mas bata, nakangiti sa harap ng isang maliit at nangungupahang opisina. Ang pangalan sa pinto, The Guzman Enterprises. Kasunod ay isang montage ng mga litrato. Sila, pagod pero masaya, nagbubuhat ng mga kahon. Sila kumakain ng instant noodles sa ibabaw ng mga dokumento. Si Eliza, pinipirmahan ng isang bank withdrawal slip, ang kanyang mana. Isang pamilyar na boses ang narinig. Ang boses ni Richard mula sa isang lumang recording. "Pangako, mahal, hinding-hindi mo pagsisisihan." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Richard ay namumutla na. Biglang nagbago ang tono. Ang masayang musika ay napalitan ng isang malungkot na piyesa. Ang screen ay nagpakita ng mga screenshot ng mga text message, mga mensahe mula kay Belle. "I miss you already. See you at our place." Lumaki ang mga mata ng mga bisita. Ang mga kamera ng kanilang telepono ay nagsimula ng itutok sa screen. Pagkatapos, lumabas ang mga resibo, ang restaurant sa BGC, ang diamanteng kwintas, at ang litrato ni Isabel mula sa social media, suot ang mismong kwintas na yon. "Lies!" Sigaw ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi pa tapos si Eliza. "That was just the appetizer," sabi niya, nakatingin sa mga mata ni Richard na ngayon ay puno na ng takot. Ang screen ay nagpakita ng mga komplikadong flowchart at bank statements. Ang boses ni Mr. Salcedo, na professional na na-record, ay nagsimulang magpaliwanag. The Guzman Corp funneled over 200 million pesos in a span of 6 months into 3 shell companies. Ang pangalan ng mga kumpanya ay lumabas sa screen. Starlight Holdings, Prime Apex Ventures, Beleza Properties Inc. These funds were disguised as investment expenses but were used for personal acquisitions. Isang kopya ng titulo ng lupa ang lumabas. Ang titulo ng penthouse sa Rockwell. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng may-ari, Isabel Castro. Sa puntong ito, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga business partners ni Richard, ang mga investors, ay nakatingin sa kanya ng may galit at hindi makapaniwala. Ang ama ni Isabel, isang respetadong negosyante, ay nakatingin sa anak na para bang ngayon lang niya ito nakita. At para sa grand finale, ang huling dokumento, isang bank statement na nagpapakita ng pinagmulan ng
Special Projects Fund, ang account kung saan unang kinuha ang pondo para sa Starlight Holdings. Malinaw na nakatala ang pinagmulan. Interest income from initial capital investment traced back to a personal savings account under the name Elisa Reyes. Natapos ang video. Ang huling imahe sa screen ay ang litrato ng passbook ni Elisa, nakabukas sa pahina kung saan isinuko niya ang lahat para sa isang pangakong sinira. Nakatayo si Elisa sa gitna ng kaguluhan, kalmado at matatag. Hinarap niya ang namumutlang si Richard at ang umiiyak na si Isabel. Ang regalo ko sa inyo ay ang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Magsama kayo sa impyerno. Tumalikod si Eliza at nagsimulang maglakad palayo. Tulad ng paglakad niya papasok, ang mga tao ay humahawi para bigyan siya ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha, awa at respeto. Narinig niya ang sigaw ni Richard sa likuran niya. Elisa! Elisa! Wait! Sinubukan nitong habulin siya, ngunit hinarang na ito ng mga galit na investor at ng mga security guard ng hotel. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na nakapasok na ay sumabog sa lahat ng dako. Ang perpektong kasal ay naging isang perpektong eskandalo. Nang makalabas si Eliza sa ballroom, sa tahimik na hallway, doon lang niya pinakawalan ang isang hininga na tila matagal na niyang pinipigilan. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang huling halakhak. At sa pagkakataong ito, para na sa kanya. Ang eskandalo sa Wedding of the Year ay naging Scandal of the Decade. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalan ni Richard de Guzman ay bumagsak mula sa tuktok ng mundo ng negosyo patungo sa putik ng kahihiyan. Ang video na ipinalabas ni Eliza ay nag-viral. Bawat news channel, bawat pahayagan, bawat business blog ay ito ang laman. Ang De Guzman Corp ay agad na naging sentro ng investigasyon para sa corporate fraud. Ang mga investor ay sabay-sabay na nag-pull out ng kanilang mga pera. Ang stock market value ng kumpanya ay bumagsak sa halos zero sa loob ng isang linggo. Ang imperyong pinaghirapan ni Richard na buuin at ninakaw ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Mula sa apartment ni Chris, tahimik na pinanood ni Elisa ang lahat ng ito. Hindi siya nakaramdam ng saya sa pagbagsak ni Richard. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Tapos na, ang bigat na pinasan niya sa loob ng maraming buwan ay sa wakas ay naibsan. Isang hapon, habang nanonood sila ng balita, ipinakita ang isang video clip ni Isabel Castro, nagmamadaling lumalabas sa lobby ng Rockwell Penthouse, hila-hila ang kanyang mga maleta. Pinagkakaguluhan siya ng mga reporter. Miss Castro, totoo po bang iiwan niyo na si Mr. De Guzman? Biktima ka lang din po ba sa panlolokong ito? Hindi sumagot si Isabel. Isiniksik niya ang sarili sa loob ng isang taxi at mabilis na umalis. Ang mukha ay natatakpan ng malalaking sunglasses at ng kahihiyan. Ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya, kasama na ang penthouse, ay na-freeze lahat ng korte bilang bahagi ng investigasyon. Ang reynang panandalian ay naiwang walang korona at walang kaharian. Lumipas ang ilang linggo. Ang legal na laban ay naging mas madali kaysa sa inaasahan ni Elisa. Dahil sa bigat ng ebidensya, halos walang nagawa ang mga abogado ni Richard. Upang maiwasan ang mas mabigat na kasong kriminal, napilitan si Richard na pumayag sa isang settlement. Lahat ng natitirang assets ng kumpanya, matapos bayaran ang mga investor, ay mapupunta kay Elisa bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw nito. Kabilang na doon ang bahay na minsan nilang pinagsamahan. Isang araw, nagpa siya si Elisa na bumalik sa bahay na yon. Hindi para manirahan doon, kundi para kunin ang mga natitira pa niyang gamit at para harapin ang mga multo ng nakaraan. Habang nag-iimpake siya ng mga libro sa sala, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito si Richard. Ibang-iba na ang itsura nito.
Wala na ang aroganteng tindig, wala na ang mamahaling suit. Ang buhok niya ay magulo, ang muka ay hindi ahit, at ang mga mata ay may malalalim na eye bags. Mukha siyang isang taong nawalan ng lahat. Eliza, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Eliza. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng mga gamit sa kahon. Please, kausapin mo naman ako. Pagmamakaawa nito. Lumapit ito, ngunit huminto nang may ilang talampakan pa ang pagitan nila. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong wala ng salita ang makakapag-ayos sa lahat ng ginawa ko. Tama ka. Simpleng sagot ni Eliza, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Nabulag ako, Eliza. Sabi ni Richard, ang boses ay nagsimulang manginig. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan. Akala ko iyon ang magpapasaya sa akin. Akala ko si Isabel ang kailangan ko para patunayan sa mundo na successful ako. Pero nagkamali ako. Lahat ng yon, walang kwenta. Tumingin ito sa paligid ng bahay. Ang lahat ng pinangarap natin, sinira ko. Ang pamilya natin, winasak ko. Sa wakas, huminto si Eliza sa kanyang ginagawa at hinarap ito. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay niya. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero, isang anino ng nakaraan. Nawala sa akin ang lahat, sabi ni Richard. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kumpanya, ang pera, si Isabel, lahat sila iniwan ako nung wala na akong maibigay. Ikaw lang ang totoo sa lahat ng yon. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Isang eksenang hindi niya kailanman inakala na makikita. Ang palalong si Richard de Guzman, nakaluhod at nagmamakaawa. Eliza, please, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayo ulit. Para kay Angela. Para sa atin. Mahal pa rin kita. Ang mga salitang mahal pa rin kita ay wala ng epekto kay Eliza. Parang mga salitang walang kahulugan. Hinintay niya ang sakit, ang kirot. Pero wala. Ang naramdaman lang niya ay awa. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Richard, tumayo ka. Mahinahon niyang sabi. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na hinihingi. Lalo na para maibsan lang ang sarili mong konsensya. Matagal na kitang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Hinawakan niya ang sariling dibdib. Pinatawad kita para mapalaya ko ang sarili ko sa galit, para makapagsimula akong muli. Pero ang pagpapatawad ay iba sa paglimot at pagbabalik. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang pagpapatawad ay para sa sarili ko, Richard. Hindi para sa'yo. Tapos na tayo. Tumayo si Eliza. Kinuha niya ang huling kahon ng kanyang mga gamit. Bago siya maglakad palabas, huminto siya. Sana balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. At isinara niya ang pinto. Iniwan niya si Richard na nakaluhod sa gitna ng isang malaki at walang lamang bahay. Umiiyak sa gitna ng mga abo ng kahapong siya mismo ang sumunog. Nang makasakay si Eliza sa kanyang kotse, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello, is this Mrs. Eliza Reyes? Tanong ng isang boses ng lalaki. This is she, but it's Miss Reyes now. Sagot ni Eliza, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. This is Miguel Tan, Miss Reyes. I was one of the investors in the Guzman Corp. I just want to say, I was very impressed by your courage. Napakatalino ng ginawa ninyo. I was wondering, kung may oras kayo, gusto ko sanang mag-propose ng isang bagong business venture. I think someone with your integrity would be a perfect partner. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalan ni Richard de Guzman ay unti-unti nang nawala sa mga balita. Napalitan ng mga bagong eskandalo at mga bagong usap-usapan. Ang De Guzman Corp ay tuluyan ng nabuwag. Ang mga abo nito
ay ipinagbili para bayaran ang mga natitirang utang. Ngunit mula sa mga abong yon, isang bagong bagay ang isinilang sa isang mas maliit, ngunit mas maliwanag na opisina sa Ortigas Center. Nakaupo si Miss Eliza Reyes sa likod ng kanyang mesa. Ang pangalan sa salaming pinto, Marahuyo Legacy Ventures. Isang pangalang pinili niya para parangalan ang pamana, legacy, ng kanyang ama at ang ganda, Marahuyo, ng isang bagong simula. Ang kumpanya niya na itinatag niya kasama si Miguel Tan at ilang iba pang mga investor na naniniwala sa kanya ay nakatuon sa pagtulong sa mga small to medium-sized enterprises. Mga negosyong tulad ng sa kanila ni Richard noon, puno ng pangarap ngunit kulang sa puhunan. Miss Reyes, the board is ready for you, sabi ng kanyang batang assistant. Tumango si Elisa. Tumayo siya, inayos ang kanyang navy blue blazer. Habang naglalakad siya papunta sa conference room, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang babaeng dati natatakot kahit na lang sumagot ng telepono, ay siya na ngayong nagpapatakbo ng isang buong board meeting. Ang kumpiyansa niya ay hindi nahiram. Ito'y sarili na niya, pinanday ng apoy at sakit. Naging matagumpay ang meeting. Ang kanyang mga ideya ay pinakinggan. Ang kanyang mga desisyon ay iginalang. Pagkatapos, sa halip na umuwi agad, naglakad-lakad muna siya sa parke, malapit sa kanyang opisina. Doon, naghihintay sa kanya ang kanyang tunay na tagumpay. Mami! Isang masayang sigaw ang sumalubong sa kanya. Tumatakbo papalapit si Angela. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa likod nito ay si Chris, nakangiting nagbabantay. Niyakap ni Elisa ang kanyang anak ng mahigpit. How was your day sa art class, baby? It was so fun, Mommy. I painted a picture of us. Masayang sabi ni Angela. It's you and me, and we have a big house with a garden. Talaga? I can't wait to see it. Sabi ni Elisa, hinalikan ng noo ng kanyang anak. Nagpasalamat siya kay Chris sa pag-aalaga kay Angela. Anong balita? Tanong ni Chris. The board approved my proposal for the Abante Babae Project. Magbibigay tayo ng grants and mentorship para sa mga babaeng gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Nakangiting sabi ni Eliza. Wow! Sabi ni Chris, tunay na humahanga. From heartbroken wife to empowering lady boss, I'm so proud of you, Eli. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Taos-pusong sabi ni Eliza. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Ang kanilang pagkakaibigan ang naging kanyang bato at kanlungan sa gitna ng pinakamalaking unos ng kanyang buhay. Habang pinapanood nila si Angela na masayang naglalaro sa swing, naupo sila sa isang bench. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat. Ang hangin ay sariwa. Ang paligid ay payapa. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Eliza na siya ay buo. Hindi na siya kalahati ng isang nasirang pagsasama. Siya ay si Eliza Reyes, isang ina, isang kaibigan, isang negosyante, isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at nakita ang isang text message mula kay Miguel Tan. Hi Eliza, great job kanina. You were brilliant. Baka gusto mong magkape bukas? My treat. Binasa niya ang mensahe. Isang taon na ang nakalipas. Ang isang ganitong mensahe ay magdudulot sa kanya ng kaba at pag-aalala. Ngayon, nagdulot lang ito ng isang maliit at totoong ngiti. Hindi niya ito sinagot kaagad. Sa halip, ibinulsa niya ang kanyang telepono. Inalis niya ang kanyang tingin sa screen at itinuon sa mas mahalagang tanawin sa kanyang harapan, ang kanyang anak, na tumatawa ng malakas habang itinutulak siya ni Chris sa duyan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ang hinaharap, kasama na ang posibilidad ng isang bagong pag-ibig, ay nariyan lang.
naghihintay, pero hindi na siya nagmamadali. Sa unang pagkakataon, kontento na siya sa kung nasaan siya ngayon. Hawak niya ang sarili niyang oras, hawak niya ang sarili niyang buhay, hawak niya ang sarili niyang kaligayahan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bawat sandali. Ang aklat ng kanyang buhay kasama si Richard ay tuluyan ng nagsara. Ngayon, sa kanyang harapan ay isang blangkong pahina. At siya, sa wakas, ang may hawak ng panulat. Ang kwento ni Elisa Reyes ay isang patunay ng lakas ng loob at determinasyon. Kahit siya ay tinalikuran at nawalan, hindi siya pinayagan ng sakit na magkontrol, kundi ginamit niya ito bilang motibasyon upang lumaban at makuha ang nararapat sa kanya. Si Richard at Isabel ay nakatagpo ng tamang parusa at hindi lang nakuha ni Eliza ang katarungan, kundi nagkaroon din siya ng bagong buhay na puno ng lakas at kalayaan. Sa kwentong ito, matututuhan natin na ang mga masasamang tao ay laging tinatrato ng tama at ang mga tapat ay bibigyan ng gantimpala kahit gaano man kahirap ang daan. Naranasan mo na ba ang mga pagsubok na ganito sa buhay? Handa ka bang lumaban para sa iyong karapatan? Ibinahagi mo ba ang iyong kwento? I-comment na at ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kwento na tiyak magbibigay inspirasyon.